Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved co-preacher, Brother Randall. Magampukit ang tanan, tayo po natin manalangin. Praise the Lord. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin din po ng aming beloved, Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Mapagpalang Diyos, maraming salamat sa dakilang pribilehiyo na ibinigay mo sa amin. Muli kami malayang makapagpuri, makapanambahan sa iyo, God. Salamat po marami sa iyong banal at matamis na presensya, O God. At narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita, O God. Dalangin ko po, pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, sa aming pagkikinig ng iyong banal na salita. Alisin niyo po ng mga hadlang, mga pag-alinlangan at gawa ng kaaway, at aming sinasaway at ang demonyo ng hadlang. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsaluhalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po tayo nagbibigay ng dobleng paggalang at double honor and respect to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at gayon din po sa kanilang beloved children. Magandang araw po sa lahat ng kanilang buong sangbahayan, sa lahat ng ating minamahal ng mga webcast viewers, sa lahat ng mga kapatiran dito sa dako ng San Fernando. Magandang hapon, mayong hapon ka natong tanan. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po idadako na po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of 2 Thessalonians, chapter 2, beginning verse 10 up to 12. Second Thessalonians chapter 2 verses 10 to 12. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, they should believe a lie, that they all might be damned, who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Amen. Ikalawang Tesalonika, Kabanatang 2, ang talata 10 hanggang 12. At may buong daya ng kalikuan at ng pahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dito ay pinadala ng kasakalinan ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magpaniwala sila sa kasinungalingan. 12. Upang manghatulan silang lahat na hindi nagsampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Amen. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. Ito po, mga minamahal, ay sinabi ng banal na kasulatan. At ito po ay tinutukoy sa mga taong hindi naniwala sa katotohanan. Amen. Sabi po ng Biblia, ating pag-aaralan, ito tinatawag na delusions. Yung delusions po, ito tinatawag na false belief. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, yung mga tao na hindi naniwala sa katotohanan, ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi po ng Biblia, sila ay pinaintulot ng Diyos na sila'y mahulog sa tinatawag na strong delusions, yung false belief or belief into lie. Sabi po ng ating nabasa, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Amen. And for this cause, God sent them strong delusions, that they should believe a lie, that they all might be dumb, who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ang Diyos, maawain ang Diyos. Amen. Sabi po ng Biblia, God is full of grace, God is gracious, long-suffering. Meron siyang attitude na siya'y mapagpatawad na Diyos, maawain na Diyos. Sabi po ng Biblia, compassionate. Meron siyang maawain na Diyos.
Subalit, merong tinatawag na limitasyon, ebarisiman. Itong sinabi ng Biblia natin nabasa, ito yung mga maiwan sa rapture. Dahil hindi sila naniwala sa katotohanan, hindi nila inibig ang katotohanan, kundi bagkus but had pleasure in unrighteousness. Doon sila natutuwa sa kalikuan. Sabi po ng Biblia, God gave them, mga minamahal, into strong delusions. Ano po yung mga strong delusions? Nakikita natin ngayon sa panahon ngayon. Maraming mga strong delusions o maling paniniwala ang tao ngayon sa daigdig na ito. Ating nakikita, ebarisiman. Kaya mapalad na po tayo sa lahat ng mapalad. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Habang ako po'y nanonood sa preaching ng ating beloved pastor kagabi, mga minamahal, tinapos ko yung kanyang preachings at ang Bible study ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Totoong napakapalad natin, ebarisiman. Masasabi ko na tayo po'y napakapalad sa lahat ng mapalad sapagkat nakilala natin ang Diyos. May mga taong ginamit ang Diyos, ebarisiman. Ating alalahanin ang ating buhay noon. Tayo rin po ay nasa tinatawag na delusions, ebarisiman. Maling paniniwala, mga kapatid. Subalit, nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Sapagkat may mga turo tayong natutuhan o napakinggan ang pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ebarisiman, na ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Mga minamahal, walang compromise, without any compromising. Itinuro ang tama, ebarisiman. Itinuro ang katotohanan. Kaya tayo napalaya sa tinatawag na delusions o false belief. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya masabi natin na we always remember and cherish the blessed memories and teachings, mga turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Sapagkat kahit balik-balikan natin yung kanilang mga turo, mga pangangaral, mga minamahal, angkop na angkop sa ating buhay ngayon, ebarisiman, na tayo po'y pinagpala ng Diyos. Ano po yung mga delusions na nakikita natin sa panahon ngayon? Sabi po ng Biblia, mga minamahal, ang ibig sabihin ng delusion o binigay sila ng Diyos sa maling paniniwala, ang layunin ng Diyos. Bakit po? Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng Biblia, praise the Lord, God, these people will consist of all those inside or outside the church who after adequately hearing the truth of the Word of God have intentionally refused to love the truth and have chosen instead to delight in the wickedness of the world. So God will give these individuals over to a powerful delusions so that they never again have an opportunity to believe the truth they refuse to love. They are forever doomed to believe. Ebarisiman. Kapag ang tao ay nakinapakinig na ng salita ng Diyos, as mas pinili pa niya ang mali o kalikuan, sabi po ng Biblia, ibibigay sila ng Diyos sa tinatawag na delusions, kapahamakan. Ebarisiman. Ano po yun? Because, mga minamahal, sabi po ng Biblia, thinking that sin will give fullness of life. Iniisip ng tao na ang kasalanan ay makapagbibigay na tinatawag na fullness of life sa kanyang buhay. Fullness. Ibig sabihin, mga minamahal, iniisip niya sa paggawa ng masama, doon siya magiging maligaya, ebarisiman. Doon niya ma-enjoy yung kanyang buhay habang siya'y nabubuhay sa daigdig na ito. So sabi ng Biblia, unang delusions, thinking that sin will give fullness of life. Ang kasalanan, iniisip ng tao na doon siya maging maligaya. So mga minamahal, yun po'y delusions na sa tao.
Ibig sabihin, ikay nasa ilalim na ng kapahamakan kapag ganyan ang iyong pag-iisip. Amen. Kapag inisip ng tao sa kalayawan, sa bisyo, sa kasalanan, doon siya masatisfy, doon niya maranasan yung enjoyment sa kanyang buhay, yun ay tinatawag na delusions, tinatawag na false belief. Amen. Kaya po, mapalad po tayo, naranasan natin yung tinatawag na regeneration sa buhay natin. Amen. Naranasan natin yung pagbabago sa buhay natin. Kaya kung halimbawa na hindi po tayo pinili at tinawag pa ng Diyos, wala tayo dito, nandoon din tayo. Akala natin kung saan yung bisyo, nandoon yung mga kalayawan, kagaya ng pag-iinom, mga nightclub, amen, mga beer house, mga beer garden, doon tayo maligaya nung araw. Kung tayo nakapag-take ng drugs, mga nakapag-commit ng fornication, mga minamahal, doon tayo maligaya nung araw, amen. Pero salamat sa Diyos, sa mabait na Diyos, pinalaya tayo sa maling katuruan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, ang taong nabubuhay sa kasalanan, buhay pa siya, patay na siyang daan, amen. Ang taong nabubuhay sa kasalanan, bagamat siya'y buhay, subalit patay na siya sa harap ng ating Diyos, amen. So napakapalad natin, amen. Tayo'y nakapalaya sa tinatawag na thinking of sin, o thinking, mga minamahal, that sin will give fullness of life. Kung meron tayo mga trabaho nung araw, mga minamahal, pagdating ng Sabado, nandun na tayo sa mga good time na, amen. Ako naranasan ko po yan, maliit pa lang ako dahil yung mga kapatid ko nasa ibang bansa. So mga minamahal, kapag dumating sila, kahit batang pa ako, isama nila ako, mag-good time, mga minamahal. So mga minamahal, nandun yung kasalanan. Salamat sa mabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po'y pinalaya sa maling kaisipan na ang kasalanan ay hindi totoong makapagbibigay sa atin ng tinatawag na satisfaction sa ating buhay. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Sa panahon ni Adam and Eve, si Adam at si Eva, sila ay tinukso ni Satanas. Ang sabi ni Satanas, kapag kumain kayo nito, yung pinagbabawal na bunga doon sa tanaman sa Eden, sa Garden of Eden, meron tinatawag na fruit doon, mga minamahal. To know the knowledge of evil and good. So, wag pinagbawal ng Diyos, sumalit tinukso sila ni Satanas. Sabi niya, hindi. Kapag kinain nyo yan, magiging Diyos kayo. Amen. So meron nandoon yung lust. Nakita ni Eva na ang puno masarap, tinatawag na lust of the eyes, masarap, lust of the flesh, at magiging Diyos siya, pride of life. Yan po ang kalaban natin sa ating paglilingkod sa Diyos. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito po ang maghuhulog sa tao sa tinatawag na delusion, amen. Lust of the eyes, anong makita? Lust of the flesh, mga minamahal, mga carnality, immoralidad, mga minamahal, kanang fornication, tinatawag na mga minamahal na homosexuality, lesbianism, passion. Ito po ay mga lust, amen. Pornography, mga minamahal, amen. Yan po yung mga lust, mga minamahal na sinasabi ng Biblia, at yung pride of life. Kaya po ang kalaban, kaya ibig sabihin, sila'y nahulog sa kasalanan, mga minamahal, and thinking, because they are thinking that sin will give fullness of life. Amen. Another thing, ano po yung mga delusions nating nakikita? Sabi po ng banal na kasulatan, trusting in riches. From the book of Luke, chapter 12, verse 19, kindly. From the book of Luke, chapter 12, verse 19. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Amen. Lucas, Kabanatang 12, ang talata 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa,
marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingangay ka, umain ka, at minum ka, matuwa ka. Amen. Oh, everybody shout, praise the Lord. Another delusions, false belief. Itong ang tao po ay trusting in riches. Everybody say amen. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang taong mayaman, sabi niya, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Sabi niyang mayaman dahil marami na yung kayamanan. Sabi niya sa kanyang kaluluwa, o kaluluwa ko, marami ka ng kayamanan para sa maraming taon. Kumain ka, magpahinga ka, uminom, at magsaya. Yun ang sabi ng Biblia. Ito po ay delusions. Nawa wag mangyari sa bawat isa sa atin. Every amen. Kung nakikita natin sa buong daigdig ngayon, maraming tao nagtitiwala sa kanilang kayamanan. They are trusting in their riches, in their wealth, mga minamahal. But sa atin po mga anak ng Diyos, huwag tayong magtiwala sa kayamanan, magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos. Because, sabi po ng Biblia, riches cannot save you. Everybody amen. Your riches, your wealth cannot save you in the time of trouble. Everybody amen. Hindi kaya kang iligtas ng kayong kayamanan sa panahon ng kasakunaan, mga kabagabagan, mga minamahal. Kaya sabi po ng Biblia, ang makikita natin yung strong delusions ngayon, ang tao, mga minamahal, nagsalig sa kanilang kwarta. Everybody amen. Nagtiwala sa kanilang kayamanan, maling-mali yun. Wala na silang pakialam sa Diyos, mga minamahal. Subalit, sabi po ng banal na kasulatan, tayo po na naglilingkod sa Diyos, bantayan po natin, baka yung puso natin mahulog sa pagtitiwala sa kayamanan, wala na sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, sabi ng Biblia, yun po ang nangyayari sa panahon ngayon. Kagaya sa panahon ni Noah. Gayon din sa akin, nung ako nandun sa dako ng Pampanga, pagpupunta ka na nga, Olongapo, sa Subic, dyan sa Olongapo Road, mga minamahal, from San Fernando hanggang doon, minsan meron kang makitang yung malaking placard, yung billboard nakalagay, let us marry, drink, eat, and be merry, tomorrow we may die. Magsaya tayo, kumain, uminom, tayo bukas tayo mamamatay. Yun po yung delusions minsan ng tao. Everybody say amen. Akala niya, mag-enjoy ka sa buhay, habang buhay ka, mag-enjoy ka. Ngunit hindi niya alam, mga minamahal, anong kahinatnan ng bagay na ito. Everybody say amen. Kaya huwag tayong magtiwala sa kayamanan minsan, mga minamahal, because trusting in riches is a one of false delusions. Everybody say amen. Another thing, mga minamahal, sabi po ng Biblia, from the book of Matthew, chapter 7, verse 26. From the book of Matthew, chapter 7, verse 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Amen. Matthew, Kabanatang 7, talatay 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Another delusions, mga minamahal, siya sabi ng Biblia, na building of the sun, building on the sun. Ibig sabihin, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, na sabi ng Biblia, meron tinatawag na two builders. Yung isa, wise, yung isa, foolish. Everybody say amen. Yung wise builders, mga minamahal, nagtayo siya ng bahay doon sa ibabaw ng bato. Everybody say amen. Yung mga builders, nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Mga minamahal, para kung dumating yung ulan, yung bagyo, yung unos, yung hangin, yung bagyo, yung kanyang bahay maging matatag. Everybody say amen. At yung mga foolish builders, sabi ng Biblia, nagtayo ng bahay doon sa ibabaw ng buhanginan, in the sun. So dumating yung malakas na hangin, hinampas yung bahay na yon, ito ay nabasak at malaki ang kanyang pagkawasak.
Ito po mga minamahal ay hindi literal, everybody say amen. Ito po ay spiritual, everybody say amen. Ang ibig sabihin ng taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, yun ang nakinig ng salita ng Diyos at in-apply niya sa buhay niya ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, pinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito ay ipamuhay natin sapagkat kung ipamuhay natin ang salita ng Diyos, para tayong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. At yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, yun ang nakapakinig ng salita ng Diyos. Subalit, hindi niya ginawa ang kalooban ng Diyos. Hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang tawag sa kanya ay foolish builder, mga minamahal. Dahil nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng balas. Yun po ang mga kapatid, ang mga taong hindi tumalima sa kalooban ng Diyos para sila nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Pagdating ng pagsubok, lupad. Palakpakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Pagdating ng trials, matutumba yung bahay na yon dahil walang pundasyon. Amen. So sa ating lahat, nawa ang bawat isa sa atin ay maging matalinong magtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang ibig sabihin, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kahit anong pagsubok darating sa buhay natin, hindi tayo matutumba. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So another delusion yun. Ang tao ngayon, hindi iniisip ang kalooban ng Diyos. Hindi iniisip gawin ang kalooban. They are no interest, mga minamahal. Amen. Sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi sila interesado. Basta't ang kanila dito sa lupa, nandito nakapokus ang kanilang kaisipan. Dahil nandito ang kanilang kayamanan, nandito ang kanilang puso. Subalit ang taong naglilingkod sa Diyos, masabi ng Biblia, kung saan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Bakit tayo narito sa gawain ngayon? Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Dahil ang ating kayamanan, ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang ating totoong kayamanan ang gawin ng kalooban ng Diyos. Sinusunod natin ang kalooban ng Diyos dahil totoong kayamanan natin ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung saan ang iyong kayamanan, nandoon yung iyong puso. Everybody say amen. Another thing, mga minamahal, sa iba ng banal na kasulatan, using vain repetitions in prayers. Using vain repetitions in prayers. Ako, Katoliko din ako, mga kapatid. At the age of 12 years old, marunong na ako magnobena, marunong na ako magrosaryo. Ang ako'y nag-aral sa Dominican School, 4 years doon, mga minamahal. Puros ang nagtuturo sa amin, mga ethics, mga religion, mga madre, mga pari. Meron kaming subject every day. Madre, pari ang kausap namin, mga minamahal. Tinuruan kaming manalangin ng paulit-ulit na panalangin. Akala natin yun ang tamang pananalangin. Everybody say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, using vain repetitions of prayers, walang kwenta palang panalangin yun. Ang kailangan ipanalangin mo galing sa puso mo. Everybody say amen. Hingin mo sa Diyos ano ang dapat mong hingin. Hindi yung kung ano-anong pinagsasabi natin, mga minamahal nung araw. Hindi natin alam kung sino yung mga tao na yun. Amen? Kapag tayo po'y nagnunubena, nagrorosaryo noon, mga minamahal, hindi natin alam kung anong klaseng panalangin yun. Meron bang tabag na Tori ni David, ipanalangin mo kami? Amen? Bahay na ginto, ipanalangin mo kami? Di ba, mga minamahal? May mga Latin-Latin pa, mga minamahal, hindi po tamang panalangin. Balik-balik, sumay-sumay ka mapag-ampo. Everybody say amen. Matthew chapter 6, verse 7, kindly. From the book of Matthew, chapter 6, verse 7. But when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Amen. Matthew, kabanatang 6, antara 7. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasalita ay didinggin sila. Amen. 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 Praise the Lord. So maliwanag po, but when you pray, sabi po namin, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Amen. So kung akala natin doon,
merong siyam-siyam, di ba mga minamahal, merong siyam na araw tayong nagnunubena. Ako nung araw mga kapatid, pag merong mga santos galing sa ibang barangay, kami ang sasalubong dahil dadalhin sa aming kapilya. So mga minamahal, siyam-siyam doon, siyam na araw na pananalangin na paulit-ulit. Mga minamahal, subalit pasalamat tayo sa Diyos. Hindi natin nabasa ito nung araw. Amen? Hindi natin alam ito nung araw. Akala natin, yun ang tamang pananalangin, yung tamang pagkipag-usap sa Diyos. Yun ang tamang paraan para ang Diyos duminig sa ating mga panalangin. So, ginagawa natin yung mga vain repetitions, paulit-ulit, pasumay-sumay ng mga pag-ampo. Amen? Sa salamat sa Diyos, ngayon natuto tayong tumawag sa mahal na Panginoon, tumawag, magpuri, madama natin ang presensya ng Diyos. Amen? Kapag ikay dumalangin ngayon, kapag ikay umawit, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Could just imagine, amen? Kapag ikay manalangin, alam mo, narinig ng Diyos yung prayer mo. Hindi kagaya noon, mga minamahal, minimemorize natin. Ako noon, kapag magnobena kami, pag hindi mo tubagin ako mag-song ng mga manghod, pangusiuna ako sila, mga minamahal. Kayo mga minamahal, ako lang sige, sulti. Kailangan mo tubag sila, mga minamahal. Pero salamat sa Diyos, ito palang ating ginagawang ito, tamang pagpupuri, pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Another thing, thinking that the deity is represented by idols. From the book of Acts, chapter 17, verse 29. From the book of Acts, chapter 17, verse 29. Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Amen. Mga gawa, Kabanatang 17, ang talatay 29. Yamang tayo may lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pila o ng bato na inukit ng kabihasnan sa katalinuhan ng tao. Amen. Amen. So for as much then as we are the offsprings of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, or graven images by man's device. Amen. Sabi nga ba nalang kasulatan, what are the 10 commandments of God? Sabi po na Biblia, thou shalt not have any other gods before me. Amen. Thou shalt not make unto thee any graven images. Thou shalt not make unto thee any graven images. Ibig sabihin, anuman larawan sa langit, sa lupa, o sa lalim ng tubig, huwag kang gagawa. Thou shalt not bow thyself to them, nor serve them. Amen. For I am a jealous God, sabi ng Panginoon, visiting the iniquity of them to them, unto the third generation, to them that hate me, but showing mercy and grace to them that love me and keep my commandments. Palabakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So, nung araw ang delusions natin, kami, napakarami naming rebulto sa bahay, mga hulugan, mga minamahal. Dahil doon sa Pampanga, ang daming naggumagawa ng mga rebulto doon sa Pampanga, magagaling sila ng mga skulptor pa. Yung nag-uukit, mga kapatid. Kaya napakaraming santos doon sa papuntang Pampanga, makita mo yung mga rebulto, napakataas, malaki pa sa atin, mga minamahal. Marami ding maliliit, mga kapatid, dahil doon gumagawa ng mga rebulto. Subalit, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, tayo po'y nalalaman na tayo mga kaliwat sa Diyos. Amen. Huwag nating isipin na ang pagka-Diyos ay kagaya ng bato, semento, kahoy na ginanyuan sa gawa ng kamay ng tao. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yung delusion ng tao sa buong daigdig ngayon, sumasamba sa mga larawan, mga rebulto. Kaya ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, God gave them into reprobate mind. Binigitugyan sila sa Ginoo, sa kadunot sa ilang una-una. Amen. Kaya nandito na nandyan yung mga homosexuality, mga lesbian passions. Nandyan yung immorality, sexual immorality. Dahil binigay ng Diyos sa kahilayan ang mga tao.
Kaya nakakatakot na bagay kapag ang tao'y sumama sa larawan, magagalit ang Diyos. Every amen. Para pagdating ng tinatawag na paghukom ng Diyos, judgment, dapat silang hukman sa Ginoo. Salamat sa Diyos, dati ganun din tayo, sumasamba sa mga larawan, mga ribulto. Naalala ko nung araw na ako'y unang masave, napakarami naming ribulto sa aming bahay. Kinausap ko yung aking mama, sabi ko, hindi ito mga Diyos, hindi ito mga dapat ampuan. Sabi niya, hindi pwede kasi, yan ang nakagisnan natin. Mahabang diskusyon, mga minamahal. Sumalit kabagan ng Diyos, sige kong fasting, nasabtan sa akong mama, mga minamahal. Akong gisulod sa sako, akong gipangpospos dito sa punuan sa akasya, mga minamahal, ever amen. So mga minamahal, yung mga matatanda, naking sinyaran noon, kaya sama kong nanunubena, nung ako'y mag-ayuno, sinabi ko sa hindi dapat simbahin ang mga ribulto. Ang ginawa nila sa kanilang mga altar, gitalikod ang kanilang mga altar, mga minamahal. Hadlok sila gilabay kahit pasikunugabaan, ever amen. Natatakot sila. Sabi nila, itinalikod na lang namin. Hindi na sila umaharap sa mga ribulto, mga minamahal. Ibig sabihin, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever amen? So, delusion, thinking that the idols or that the deity represented by the idols. Iniisip na ang pagka-Diyos, ang mga ribulto sila ang dapat ampuan. Di ba mga minamahal? Kahit mangutang lang tayo, kahit ulugan, mangutang tagribulto, para natin ampuan. Kay murag, salig ka na, nga ang Diyos nagnaa sa atong balay kung natin mga ribulto. Maling paniniwala. Salamat sa Diyos. Pinalaya tayo sa maling katuruan. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Another thing, thinking that there are plenty of time. From the book of Acts, chapter 24, verse 25. From the book of Acts, chapter 24, verse 24. 25. 25. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, Go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee. Amen. Mga gawa, kabanatang 24, ang talatay 26. 25. At samantalang siya'y nagsasalisay tungkol sa katawiran at sa saring pagpipigil at sa paghuhukom na darating ay nangilabot si Felix at sumagot, Ngayon humayo ka at pagkakaroon ka ng kaukulang panahon ay ipatawag kita. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ito po mga minamahal ay nangyari sa panahon ni Apostol Pablo. Abang sinisera niya si Felix, mga minamahal, sa darating na paghatol ng Diyos sa katuwiran, mga minamahal, si Felix ay nanginig, mga minamahal. Felix trembled. Siya ay naniwala and answered. Sabi niya, Go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee. Umayo ka, umalis ka muna, sabi niya, at pag magkaroon ako ng tamang panahon, ipatatawag uli kita. Ibig sabihin, thinking that there is plenty of time. Iniisip ng tao na marami pang panahon, saka na sila maglingkod sa Diyos. Saka na lang sila lumapit maglingkod sa Diyos. Iniisip nila na marami pang panahon, darating pang panahon, meron pang pagkakataon, meron pang panahon. Mga kapatid, ito po ay mali. Bakit hindi natin alam anong mangyari sa araw ng bukas? Amen. Iniisip ng tao, sa kanila sila lumapit maglingkod sa Diyos. Iniisip nila na ang paglilingkod sa Diyos ay para lang sa mga taong malapit ng mamatay. Yung meron ng sakit at meron ng taning ang buhay, yun ang tamang panahon para sa maglingkod na sa Diyos. Pero para sa kanilang busy sila. Amen. Pagsabihan mo, sabi niya, I'm busy. Busy sila. Wala silang panahon, mga kapatid. Pag edad nila ng 15 years old, sabi na it's a very young for me to serve the Lord. Bata pa ako para maglingkod sa Diyos. Pagdating ng 25, ganun din. Pagdating ng 30, ganun din. Marami silang reason. Amen. Hanggang dumating yung punto, wala ng panahon. It's too late. Ever amen.
Anong sabi ng banal na kasulatan kay Lazaro? At ang taong mayaman, nang sila'y magkita doon, nandoon si Amang Abraham, nandoon si Sa Lazaro, nasa sabakan ni Abraham. Ang sabi ng taong mayaman, Amang Abraham, kung paintulot mo si Lazaro, send Lazaro, sabi niya, to put his finger into the water and put into my tongue, for I am tormented into this flame. But Abraham said, it's too late. Amen. Sa langit, wala nang time, wala nang panahon. Wala nang panahon para sa impyerno. Amen. Yung mga taong nasa impyerno, wala nang panahon para sila'y tumawid para mapuntang langit. Amen. At ang mga misa, mga nobena dito para sa mga kaluluwa, walang pulos. Amen. Walang kwenta, mga minamahal. Dahil sabi po ng Biblia, ikay nasa lupa, meron kang pagkakataon, subalit hindi ka naglingkod sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi natin awak ang araw ng bukas. Mga minawag natin isipin na marami pang panahon. Kailan mo ibibigay yung panahon mo? Kailan mo ibibigay yung lakas mo sa Diyos? Mga minamahal, minsan ganun din ang Kristiyano. Amen? Thinking that there is plenty of time. Iniisip na marami pang panahon para magpakainit. Saka na lang kung magpakainit. Busy pa ako sa Dota, busy pa ako sa ML. Amen? Amen? Busy pa sa games. Mga minamahal, wala pa siyang panahon para manalangin, mag-ayuno, magpurin, maging sincero sa paglilingkod sa Diyos. Bata pa ako, saka na lang. Mga minamahal, hindi natin alam ang araw ng bukas. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen? Huwag nating isipin na marami pang panahon. Gayon natin gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ngayon tayo magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga kabataan, huwag nating isipin na saka na kayo magpakainit. Bata pa kayo. Hindi. Gagamitin kayo ng Diyos. Kahit sa inyong kabataan, gagamitin kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nung ako'y masay, 15 years old, mga minaman, nag-iisa pa lang ako sa amin lugar. Wala pang Jesus Miracle Crusade, mga outstation. Isa lang ang gawain sa Manila. Manila sa Tarlac, napakalayo, more than 120 kilometers. Kung wala kang pera, hindi ka makarating. Makapunta ako doon pag Holy Supper lang, once a month. Pero pagdating lang sa bahay, puri, manalangin, tumawag sa Diyos. Mga minamal, nakita na ko ang Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong kalagayan. Nakikita ng Diyos ang iyong puso. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit maghapon ako nag-araro sa bukid, pag uwi ko sa bahay, punong-puno pa ako ng putik. Hindi pa ako aakyat sa bahay namin para maghilamos o maligo o kumain. Magpupuri muna ako sa mahal na Panginoon. Hanapin ko ang presensya ng Diyos. Amen. Pag naramdaman ko ang presensya ng Diyos, doon pa ako aakyat para maligo, kumain. Pagkatapos magbasa na naman ng Biblia, tag 80 chapters, 60 chapters, 70 chapters, 50 chapters. Mga abutin ako ng 3, 4, 5 oras na nagbabasa ng Biblia. Ngayon, minsan kahit isang bersikulo walang nabasa sa Biblia ang isang Kristiyano. Amen po ba, mga kapatid? Minsan kahit isang bersikulo lang sa Biblia wala kang nabasa. Why, mga minamahal, na gawin mo ang habit? Pagising mo ng umaga, buksan mo ang Biblia. Anong mensahe ng Diyos para sa iyo? Amen. Anong salita ng Diyos para sa iyo sa araw na ito? Huwag nating buksan, mga minamahal, yung mga cellphone, abutin ng ilang oras, nagsigig games, nagsigig videos, nagsigig Facebook, mga minamahal, ni isang oras, ni isang bersikulo, wala kang nabasa, hindi mo binuksan ang salita ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating isipin marami pang oras, mga kapatid, walang panahon, wala na, kulang na ang oras. Everybody, amen. Kaya magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Another thing, presuming upon unchanging conditions. From the book of James, chapter 4, verse 13 and 14. Kindly. From the book of James, chapter 4, verse 13 and 14. Verses 13 and 14. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor, that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Amen. Santiago, kabanatang 4, ang talata 14 hanggang
13:14. 13:14. Magsiparito ngayon kayo, nagsipagsabi, ngayon o bukas ay magsiparong kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mga galakal at magtutubo. Kayo nga'y hindi nakakaalam na mangyayari bukas ano ang inyong buhay. Kayo nga'y isang tsingaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. O, palapakan mo natin ang malakas ang salita ng Diyos. Ever shout, praise the Lord. Ito po ang sabi ni James, mga minamahal, sa tao, mga minamahal. Ito'y paalala niya. Huwag nating sabihin, sabi niya, na bukas, pupunta kami sa lugar na yon para mga lakal, para magnegosyo. Amen. At matitira kami ron ng ilang taon doon. Amen. And buy and sell and get gain. At kami kikita. Sabi po ng banal na kasulatan, sa verse 14, sabi po ng Biblia, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little while, a little time, and then vanisheth away. Ever say amen? Ano ba ang inyong huwag niyo sabihin natin sa anong gagawin niyo sa araw ng bukas. So tayong mga Kristiyano, mga minamahal, lagi nating isipin, if God's will, God willing, God's permit. Ever say amen? Kung pagbuot sa Ginoo, kung ipaintulot ng Diyos, ever say amen? Huwag nating isipin na ganito ang gagawin ko. Mga minamahal, kung kaluyan sa Ginoo, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Paano na ibig sabihin, ganun sabihin natin, kung kaluyan sa Diyos, kung ipaintulot ng Diyos, ipaintulot nawa, ipanalangin natin sa Diyos. Ang yun, hingin natin sa mahal na Panginoon. Alam ko naman, hindi para maramot ang Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ingin natin sa mahal na Panginoon, ito nawa, para sa gawain, para sa iyong banal na gawain. Ever say amen? Amen. Kapag inisip natin para sa mahal na Panginoon lagi, ang Diyos ang magpapala sa buhay mo. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, seek ye first His kingdom and His righteousness. Amen. So all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kalooban ng Diyos, ang katwiran ng Diyos. Lahat ng bagay, idaragdag na lamang sa iyo ng mabait na Diyos. Ibig sabihin, all your transaction are easily, maminamahal, ito'y madaling mangyayari. Ever say amen? To happen. Ever say, praise the Lord. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. Nandiyan ang mahal na Panginoon. Kasi sabi po ng Biblia, huwag natin sabihin ganito, ganoon. We must depend on God. Ever say amen? So every Christian, sabi po ng Biblia, mga kapatid, sabi po ng ating nabasa, mga kapatid, praise the Lord, sa aklat ng James, no? Verse 14, mga minamahal, if the Lord's will, so in making goals and plans, mga minamahal, for the future, believers must inquire, mga minamahal, of God concerning His will and sincerely desire that will. Ever say amen? Amen. So we must not act like rich fool, yung mayaman. Sabi niya, oh, marami ka ng kayamanan. Sa maraming taon, kumain ka, magsaya, mag-enjoy. Oh, sabi na pa ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Oh, wala na. Hanggang doon ka na lang pala. Ever say amen. So kung ano man ang plano natin sa buhay, sabi po ng banal na kasulatan, if the Lord's permit. Ever say amen. Amen. Rather, we must recognize that the true happiness and useful living are completely dependent on God and His will. Amen. So the principle by which we live should be, if the Lord's will, if our prayers is truly, ever say amen, Thy will be done. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. Ever say amen? Amen. So we have assurance that our present future are in the protective care of our Heavenly Father. Pagingon ana nga atong buhaton, ang Ginoo kanunay mag-auna kanimo. Ever say amen. Ever say amen. Ang mahal na Panginoon ang gagabay sa bawat akbang ng iyong buhay. Bawat step mo, sabi po ng Biblia, nasa mahal na Panginoon. Sabi that the step of the righteous are in the Lord, are ordered by the Lord. Ever say amen. Ibig sabihin, bawat akbang natin, ito'y kalooban ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nandiyon ang blessings ng Diyos sa buhay natin. Order by the Lord.
Ang mahal na Panginoon, mabait ang Diyos. Amen. Ayusin ng Diyos yung buhay natin, pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. Nandito na tayo sa tamang Diyos sa naglilingkuran. Ang pinagmumunan lahat ng bagay, ang kayamanan, ang kalpuan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng bagay na mabuti. All, sabi po ng banal na kasulatan, He is the source of everything that is good. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon magpaplano sa buhay natin. Hindi natin kayang iplano ang buhay natin. Amen. Kaya nga sabi ni Prophet Jeremiah, I know that the way of man is not himself. It is not in man to direct his steps. Only God knows the future. And He's the one who is capable to choose your vocation and your path. Amen. Pagpapalain ng Diyos yung buhay natin habang tayo naglilingkod ng mainit sa ating mahal na Panginoon. Gagabayan tayo ng Diyos sa buhay natin dahil ang Diyos ay mahawain, mahabagi ng Diyos. Amen. Napakaraming patutuo sa Manila. Alala ko yung patutuo doon na nung araw, marami siyang anak. Pag sumakay, hindi siya sasakay dahil maraming anak. Kasi pag wala pang gawain, yung isang anak, ipakisakay doon. Yung isang anak, ipakisakay doon. Dahil marami siyang anak, ipasakay sa mga kapatiran ba, na may sakyan. Pero mga minamahal, dumating ang araw, malapayan sa bigyan mo ko ng sakyan, kahit second hand. Binigyan ng second hand. Amen. Yun ang hiningi, second hand. Sabi mo, Malapin, bigyan mo ko ng brand new. Binigyan ng brand new. Amen. Bigyan mo ako ng maraming sakyan. Binigyan ng maraming sakyan. Isa-isa ng mga sakyan. Pinagpala ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mangayo kita, sabi ng, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Everybody say, amen. Ang Diyos ko, no, dili, mga kaisunan ko, dili siya maramot. Everybody say, amen. Hindi maramot ang Diyos na hindi bigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang provision ng Diyos ay nasa atin. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin. Basta't maglingkod tayo na may kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Isang malakas at buhay na palakpak para sa mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Thank you so much. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Habang tayo maawit sa mabait na Diyos, misana pa natin ipaabot sa Diyos ang ating taos-pusong pagdadakila, pagsamba, paglulhati, pagparangal sa napakabait na Diyos nating pinaglilingkuran. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. He is worthy to be praised. Karapat-dapat lamang siyang papurihan, karapat-dapat lamang siyang pasalamatan. Binigyan tayo ng pagkakataon, makilala natin ang mahal na Panginoon at magpasunod natin ang banal na kalooban ng Diyos. Tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Awitin natin ang mahal na Panginoon. Raise me up, kindly po. Amen. Hallelujah. When I am down and all my soul so weary, when troubles fall and my heart burden me, and I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You hang me down and all my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence
you, Lord. Thank you, dearest Lord. Thank you so much, O God. How great thou art. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maminamahal. Diyos lamang ang makapagpalakas sa atin sa araw-araw. Wala tayong magagawa kung walang tulong ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong magagawa kung walang habag ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Kaya tayo maglubos na magtiwala sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Naligo ng Diyos para sa itong mga bisita na nakaroon sa tubangan. Bulahan ka mamaigsoon. Kaya ang Diyos mo'y nagpili ninyo. Ang Diyos mo'y nagtawag kaninyo karong adlaw aron kamo tagaan dakong kaluwasan sa Ginoo. Akong usbon, dili ka mo nagpili sa Diyos. Kita ang gipili sa Ginoo. Palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Dili kita takos pilion. Amen. Makasasala kitang dako maigsoon. Dako tagpagkukulang sa Ginoo. Apan salamat ng Ginoo na luoy ka nato. Gitagaan tagigayon. Makailang kaniya ang mga lagad sa Diyos. Praise the Lord. Mga igsoon, adunay reklamento ang kaluwasan aron kita makasulod sa gingarihan sa Dios. Una, mutuo kita sa Ginoo. O kaduwa, ang paginulsol sa atong mga sala. Buot pasabot, balitalikdan ang kasalanan, o mga lagad kita sa Dios. Ikatulo, ang bautismo, paghugas sa atong mga sala. Dunay bautismo human sa atong pagsimba. Dunay libre ang bautismo, dunay sinina nga inyong isulob aron di mabasa ang inyong mga sinina. Maigsoon ugang ikaw pat ang Dios magbautismo kaninyo sa iyang balang Espiritu Santo. Nagaamog selyo sa Ginoo. Amen. Ang selyo nato mao ang balang Espiritu Santo. Praise the Lord. Ang taong walang Espiritu sa Dios, dili iya sa Dios. Wa magisugot mo sa imong reliyon, kinahanglan kana kay Espiritu Santo, daligo ng Dios. Iba yung kamot sa atong mga bisita. Ilitok kini mo ang pagampo, sabat kamot sa akong mga pagampo. Praise the Lord. Singilit po mga minamahal, kinasingka, singilitok sa inyong baba. Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa ipagtawag ka nako. Salamat Ginoo, imo kong gipili. Og ning oras sa Ginoo, ginadawat ko ikaw. Akong manluluwas, Ginoo, Dios, ug hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako sa akong mga sala, Ginoo. Ginoo, imoan mo kong tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Ginoo, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas ako, Ginoo, lakip ang akong pamilya. Kini akong gipangayo sa imong gamhan ang ngalan, sa ngalan ni Ginoong Yesus. Amen. Magampo ko para ninyo, magampo kami. Langit nung Amaan, salamat o Diyos sa mga kalag niya karon. May dawat kanimo sa unang pag-ampo sa among beloved Honorable Pastor Wildes Almeida. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Himuan silang tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Panalanginan sila Ginoo. Sugad ning adlaw antud sa imong pagbalik sa ngalan mo Ginoong Yesus. I pray. Amen. Praise the Lord. Magampo kitang tanan sa atong mga panginahanglan. Praise the Lord. Muduol kita karon sa trono sa biyay sa iyang himaya mga kaigsunan, mangayo kitag tabang sa Ginoo, kuptan kita sa Dios, ligunan kita sa atong Ginoo mga kaigsunan karon makita makalahutay sa atong pagalagad, di kita mawala. Wala tay mahimo sa atong kaugalingon kanunay nato. Mga minamahal Ginoo, imong pagbuot may matuman. Hallelujah. Ginoo, imong kaluoy magpabilin ka na ako antud sa imong pagbalik. Kunita kami, Ginoo. Hallelujah. Hindi kami makasala. Hindi kami mahulog sa usang temptasyon. Dining kalibutan na. Ginoo, tabangi kami. Hallelujah. Magampo kita. Hallelujah. Dakilan namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Mahal Panginoon. Sa walang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildes Almeida. Patawarin mo kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo ang bawat kapatiran. Palakasin mo sila. Panginoon, ingatan mo sila, ilayo mo sa karamdaman, mga tukso, mga kasalanan, mga disgrasya, iligtas mo ang kalamahal sa buhay, pangingatan mo sila sa araw-araw, ilayo mo sa gawa ng kaaway, mahabang buhay, pagpalain ng kalang mga trabaho, bigyan mo ng mahabang buhay, malusog, malakas na pangatawan, ingatan mo sila sa kalang mga gawain sa araw-araw, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Ipandong kamot sa atong ulo, mga minamahal. Sige, magampo kita itong badlungon ng mga sakit, balatian, langit ng Amahan. Sa ngalan mo, Ginoong Yesus, among gigamit ay mong halandong ngalan, among ginabadlong, ang tanang buhat sa kaaway, bind the power of darkness, infirmities, sickness, and diseases, demons of problems, demons of doubts, unbelief, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vainglory, anger, hatred, lesbianism, homosexuality,
vices be gone, vices cast out, problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Sickness cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Amen. Manindok kitang tanan mo, Ikson. Bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos, tayo pong lahat ay sumigaw ng 3 beses. Mga bisita, wag mong maulaw. Mulugsutan, musingitag, hallelujah, praise the Lord. Para mga walang sakit sa inyong lawas, magpabautismo ka mo, uman sa gawain, para proteksyonan ka mo sa atong Ginoo. Amen. Sige, dungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you po, mga kapatid. Tayo po'y makabalik sandali sa ating mga upuan.